Nagpapatuloy po ang travel ni Awel. Naku, dun pa lang sa intro natin kanina before ng news break tungkol sa Camino de Santiago, pinupog na po tayo ng mga tanong agad ng mga kaserbisyo natin. Ang daming interesado pala sa Camino de Santiago. Ito po yung sa Compostela nga po na pilgrimage dyan sa Spain. Balikan po natin live mismo dito sa studio after niya maglakad doon po mismo sa 115 kilometers na yan. Please welcome back Mr. James Cao. Nako, Mr. James, kanina po napag-usapan na po natin yung pahapyaw lang po na kwento ninyo. Okay. Paano po ba kayo naka-join dito? Anyone ba can just go to Camino de Santiago para po makasama dyan sa walk na yan na matarik, mataas, pababa at ang daming challenges? Maraming paraan makalakad sa Camino. Pwedeng DIY, pwedeng sumali sa tour. Sumali kami sa tour kasi unang beses namin, hindi namin nagawa ito, hindi pa namin kilala ang lugar. Kaya sumali kami sa Journeys of Faith tour para makapunta dito sa Camino Walk. Opo. I-refresh lang po natin. Siyempre po may kanya-kanya tayong dahilan kung bakit po tayo pupunta. Baka sabihin na iba, bakit hindi na lang po kayo dito sa Pilipinas nag-walk? Di ba po? Yung iba po umaakyat talaga ng mga bundok for many reasons. Kayo po, ano po yung pinakadahilan po ninyo? Nilakad namin ng Camino dahil sa pagsasalamat sa Diyos. No? Noong 2021, bumalik yung cancer ko sa dugo. Lymphoma na tinatawag. Pero naramdaman ko talaga na ang Diyos ay tumutulong sa akin. Sa dami ng tao na tumulong sa akin kung saan ako kailangan magpagamot. Sa hulit-huli, yung kaibigan namin na nagdo-rosaryo, sabi niya sa akin, pumunta ako sa MDA Anderson sa Houston. Dahil doon siya nagpagamot at sabi ng kanyang kaibigan na doktor, diyan ang pinakamagaling na Cancer Research Care Center. So, pinasya namin after one day na pupunta kami sa Houston nga. Hindi namin inaisip yan, pero dahil sa tulong nila, nakahanap sila ng appointment. So, Wednesday, the following week, lipad na kami. So, dahil dun, gumaling ako at ngayon, pangatlong taon na okay ang health ko. So, dahil doon, kasi nung nagkasakit ako, hindi ako nakakalakad. So nung pumunta kami sa US, naka-wheelchair ako, gumaling ako. So now, I can do a walk sa Camino. Medyo mahirap nga lang. So gusto kong ialay yung hirap at lakad para sa Diyos, sa ginawa niyang awa para sa aking katawan at gumaling. Amen. Nakaka-bless po talaga pala yung experience ninyo sa Camino de Santiago. Opo. It's a Thanksgiving na dati naka-wheelchair kayo, hindi makalakad at dahil pinagaling kayo, Thanksgiving nyo, inilakad nyo ng 115 kilometers sa Camino de Santiago. Opo. How was the experience? Para sa mga gusto rin maka-experience niyan, nalakarin din po ang Camino. Hindi madali, no? Nung first day nga, yung asawa ko nagka-cramps nga eh. Gusto na niyang huminto eh. Buti na lang, medyo kinayain. So, natuloy kami. Pero medyo maraming akyat, maraming baba. Tapos, umuulan yung first 2 days. So, parang today. So, maputik ang daan. Kailangan may 2 walking stick. So, naka-walking stick ako. Payo rin ng mga naglakad ng Camino na kailangan may walking stick. Opo. So, yun ang ginawa namin. At saka tiyaga na lang, unti-unti. Kung pagod na, pahinga. Opo. Yun. Naku. Huli-huli, naabot namin. Nakakatuwa naman, nakaka-bless, di ba po? Parang Totoo. answered prayer kagad yung Thanksgiving nyo. Pinapakita nga natin yung mga pictures ninyo ng pag-akyat mismo ninyo doon sa Camino de Santiago ng inyong grupo dyan, di ba po? So, after the experience, ano po yung pakiramdam po nyo? Kasi syempre, nung una, hesitant kayo siguro kung kakayanin because of health reasons, answered prayer. Ano po yung mga realizations nyo po after climbing, walking, and trekking Camino de Santiago? Kailangan lang tiyaga, no? Dahil may konting hirap. Kahit na sa buhay natin, may hirap rin tayo eh. Di ba? So, tiwala sa Diyos at
yan ay nakakatulong para magawa mo ang gusto mong gawin. Dasal, dasal at dasal. Ang sabi nga ni Father, push, pray until something happens. Wow. Kaya yan ang Sino ginawa pong father ito? si Father Eds Huvalia. Ano siya, 38-year-old na pare. Inspired kami sa kanyang mga sermon nung nagsisimba kami after the walk. So every night, every day after the walk, naglalakad kami, nagmimisa kami. Tapos nag-sharing kami. So yan rin ang isang bagong magandang nangyari dahil 10 kami, nag-share kami ng aming buhay at ang mga challenges. At makikita mo na ang Diyos talaga ay nagtutulong kung tumitiwala ka sa Kanya. Opo. Kung yun sa mga nanonood po ngayon ng mga mountaineers, nagte-trekking, ang aim po nila mapanikunwari ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas o kaya ang pinakamahirap akyatin na lugar o bundok sa Pilipinas na makakapanayam natin maya-maya after this segment. Kayo naman po ay iba yung realization ninyo, no po? Iba yung fulfillment, blessing. Para po talagang may miracle na nangyari. Right. Yaan. Saka every time we were walking, we were praying the rosary. We were praying for our friends that are also sick, that they will be healed so that then they can also do their own pilgrimage down the road. Wow, kakaibang travel ito. Basta talaga pilgrimage, no po, may kasamang pare na nag-guide sa atin at yan nga po ay meron pang pamisa. Makakasama naman po natin sa Zoom ang isa sa mga nakasama nyo po sa Camino de Santiago. Nandito po si Doc Tin Legaspi. Hi, Doc Tin! Welcome to Travel ni Awel. Welcome aboard! Can you hear me? Yes, we can hear you. Ayan, and we can see you. John 14:6 yang na ang ating dyan, di ba? So, Doc Tin Legaspi, nandito po ang nakasama nyo live sa studio, si Mr. James Cao. Ikaw naman po, ano po yung reason mo? Meron ka rin bang prayer offering? Bakit ka po umakyat ng Camino de Santiago? Ever since the pandemic started, I've developed this hobby of collecting plenary indulgences. So for non-Catholics, a plenary indulgence is you get it so that your stay in purgatory after you die, it will lessen, or it's like sort of a get out of purgatory card. Opo. So in one of my researches, I came across this website called CatholicBrothers.com, and one of yung 5 recommended pilgrimages nila for Catholics is of course yung Holy Land, Rome, Fatima, Lourdes, and then the Camino. So I already did Fatima, Lourdes, and the Vatican. Yung Camino, I was supposed to put it aside kasi medyo physically grueling, but 2 years, last year, I also developed cancer. And after my chemotherapy, I developed a side effect called peripheral neuropathy, where it's difficult to walk, and none of the medications that I've taken helped it out. But I noticed that if I walked, it improves a bit. Opo. So, nung naglakad po kayo sa Camino de Santiago, ano po yung realization ninyo? Doktor din po kayo. Nararamdaman niyo po ba na, nako, eto na yung hindi kakayaning gamutin ng doktor, si Papa God na yata, o si St. James na ang nagpagaling? Paki-share po yung experience po ninyo. So, actually, during the first few days of walking, it was difficult for me kasi, yun nga, I have this condition, masakit pag umapak. But you know what? After a few days, and then I just really noticed it now when I got home, the neuropathy is gone. I don't know if it's really the time na talaga it was going to go away, nagkataon lang, or it's because divine intervention. But now, when I got back home, ngayon ko lang din na-realize, wala na siya. Amen. Amen. Ako, nakakatuwa naman po yan. Yeah. Oo. So, kakaibang experience itong Camino de Santiago. Ma-attribute niyo po ba talaga ito sa Camino de Santiago para dun sa mga gusto rin subukan yan na pumanik din po sa Compostela?
well, I'm not 100% sure, but you can't deny the fact that that's the only intervention that I did so far. Opo. What was the most challenging part doon sa pag-akyat? Kasi yung iba po, mountaineers na talaga, trekkers na Yeah. talaga sila. Kayo po, nag-practice po ba kayo? Kasi sabi niyo po, may sakit po kayo. Yeah. May, yung cancer po. Paano po yung biggest challenge ninyo dyan? At paano niyo na-conquer? Actually, our whole group, we're not mountaineers. We're first-time hikers. And all of us have comorbidities. The only advice ng tour agency for us was to practice mga 2 months beforehand, before our trip. And for me, personally, because of work, I wasn't able to do that. Actually, maybe we just started walking 2 weeks before our trip. But, through the divine intervention, we were able to push through. We Opo. climbed up and down the mountain, and Opo. very significant. Eventually, mga last few days, we started praying yung prayer to Saint James. Yes. And yung prayer na yun, it talks about helping how to overcome our struggles in life. And I think it really helped us push through with all the difficulties going through that route. Opo, ang dami pong nagsasend ng messages po dito po sa atin po, no? Inspiring daw po yung ginawa ninyo sa Camino de Santiago. Ang galing daw po kasi hindi kayo mountaineers, wala kayong background sa pag-akyat sa bundok at yung mga challenges na-conquer po ninyo. 'Di ba po yun? That's not us. That's God's power. Amen. That's God's manifestation. Nako, eto naman po yung isang cheerleader ninyo, yung taga-boost po ng inyo pong spirit para mas makaakyat pa po kayo. Makakasama din natin live via Zoom ang kanila pong chaplain na umakyat din. Yung introduce po kanina po ni Mr. James Cao, si Father Eds Huvalia na nasa pilgrimage ngayon, nasa bus daw siya. Father Eds, welcome aboard! Nasa bus ka pero i-welcome ka namin aboard dito sa Travel ni Awel. Father Eds? Hi. Yes. Hi, good morning, Papa Awel. Morning. Good morning, Jan. Good Good morning po sa afternoon po dito. Father Eds, saan po kayo ngayon papunta at nasa pilgrimage po kayo? Oh, wait. Hindi. Kasi sa araw uwi para kami. Pauwi. Pupunta kami ngayon sa Lanciano to continue our pilgrimage. So last day namin bukas. Opo. Halos tapos na yung pilgrimage namin na Marian, Sacred Heart in Marian Pilgrimage. Opo. Nag-stop lang kami para sa comfort CR, then Opo. coffee break. Opo. Eksakto po, Father Ed, sinelebrate natin ang birthday ni Padre Pio. At yung buong bus daw ninyo dyan, sabi ni Ms. Zara Onglao, ay nanonood ngayon ng live dito sa Travel ni Awel. Pakipag-pray po ang buong Pilipinas at binabagyo po tayo ngayon, Father Eds. Opo. Father Ed, share nyo naman po sa amin. First time nyo rin po ba pong mag-Camino de Santiago at ang mga kasama nyo daw po ay lahat may comorbidities, may mga sakit at may EDAD, may edad na daw po, ganon. Opo. Tama po. Tulad sabi ni na Kuya James tsaka yung Dr. Tintin, pare-pareho po kami first time. Actually, hindi ko rin lubos maisip na mararanasan ko ito. In-invite din lang ako ng Journeys of Faith, maging chaplain dito sa grupo na ito. God's blessing, siguro, kaya nakasama ako. Opo. So, halos majority sa amin, mga senior, yung mga kasama namin sa Camino. Yung iba, talagang mapapansin mo, habang naglalakad, hindi naman talaga sanay maglakad ng ganon araw-araw. Opo. Kami, si Tito Willie kasama ko, lagi akong di ko na siya hiniwalayan kasi request din si Tito Will, Father, samahan mo na lang ako. Opo. Kami lagi yung nahuhuli. Kami lagi nahuhuli maglakad. So, pero masaya yung paglalakad namin sapagkat kwentuhan naman kami ng kwentuhan. Marami kami napapagkwentuhan. Opo. So, hindi naging mahirap para sa amin Opo. kahit papaano yung kilometers na nilakad namin kasi enjoy. Opo. Enjoy. Bukod sa scenery, sa mga gandang tanawin, Opo. maganda yung mga kwentuhan ni Tito Willie. We survive.
Opo. 115 Father, bukod dun sa kilometers. pag-survive po ninyo, ang gaganda po lagi ng sinasabi po ng mga pilgrims, sila Mr. James Cao, si Doc Tin Legaspi at yung iba pa, sabi po ang gaganda daw po ng homily ninyo, kayo daw po talaga yung moral booster nila, parang cheerleader, ganyan. Bukod po doon, Father, kayo naman, may challenge din po ba kayong kinaharap? Kayo po ang parang pinaka-leader ng team po ninyo. At paano nyo po na-conquer naman yun through Camino de Santiago? Actually, unlike ni na Kuya James at ni Dr. Tin, wala naman akong tulad ng ganong experience nila na personal illness. Pero ang sa akin, yung reason ko naman kung ba't ako rin ay naglalakad, para doon sa mga tao humingi ng panalangin. Sila yung, kumbaga, yung dala-dala ng aking paa habang humahakbang, yung paa, yung lakad namin, yun yung aming dasal. Kaya yung sabi ko sa kanila, ito po yung bago nating panalangin. Ang bawat hakbang natin ay dasal para sa mga tao ating pinatutungkulan. So, kaya medyo pare-pareho kami yung inspired na gawin yung paglalakad kasi meron kami pinaglalaanan ng aming sakripisyo. So yung mga tao na nag-umingi ng panalangin, ang unang-una reason kung bakit ginawa namin yung aming sakripisyo para sa nila. Napakaganda po nung sinabi ninyo, Father Eds, na bawat hakbang ay panalangin. Every step is a prayer. Naku, narinig siguro din yan ng mga mountaineers na nagta-travel ngayon. Mukhang idadagdag po nila yan. Father, kayo po ay live ngayon sa Lanciano. Diyan po, no? Galing sa kay Padre Pio. Pero tagasan po kayo sa Pilipinas? From Diocese of Gumaca po ako. Bahagi ng Diocesan Clergy sa Diocese of Gumaca, Quezon Province po. Opo, Father Eds, kababalita lang po kasi namin na sa Quezon po ngayon, may mga na-interview po kami, binabagyo po sila ngayon. Kaya po, pakisama po sa panalangin, hindi lamang po ang Quezon Province, kundi ganun din po ang iba pang mga probinsya, Batangas, Laguna at lahat ng lugar. Father, babalikan po kita para sa iyong final blessing, no? Babalikan ko lang muna si Sir James dito. Para po sabihin sa lahat, hindi po si Saint James ang kasama ko. Si Sir James Cao. Pero parang saint na rin siya pagbalik niya daw. So, Sir James Cao, ano po yung mensahe po ninyo sa kaulihan ng inyong experience sa Camino de Santiago na sa edad nyong 23? Ilan po ba kayo? 20 lang po. 67 po. 67 sa edad na 67 years old, nakapanig po kayo ng matatarik, matataas, 115 kilometers. Ano pong mensahe nyo, lalo na po sa mga first-timers lang? Para sa mga nag-iisip na maglakad sa Camino, mukhang mahirap nga naman. Pero pagkakayanin at dadasalan, sigurado niyong matatapos yan. Tsaka marami kayong makikitang magandang tanawin, marami kayong makikilalang tao along the way na may kanya-kanyang storya rin na very inspirational. Opo. So sana subukan nyo dahil ito ay one of the 5 recommended pilgrimages ng Simbahan Katoliko. Opo. So see you Ayan, sa ako. Portuguese naman. Wow! Nako, yun ang next step. Hindi ko na hinintay ang tanong kung kailan naman at saan naman sila pupunta ng kanyang laging ka-holding hands na asawang si Miss Debbie. Diba? Cao. Yan. Mas maganda may ka-holding hands habang pumapanik po sa Camino de Santiago. No? Parang Totoo. nagtutulungan kayong dalawa. Nakakatuwa naman. Eto naman si Doc Tin. Salamat po again, Sir James Cao, Thank sa you po. pagpapaunlak po ng interview at syempre sa buong team po ninyo. Doc Tin Legaspi, ikaw naman po, sino po ba ang cheerleader at anong mensahe mo po sa mga gusto rin pong sumubok sa Camino de Santiago? Doc Tin? For those who want to do the Camino, do it. Sobrang spiritually, physically, and mentally uplifting. You might not realize it habang naglalakad, but once you've done, especially pagdating mo dun sa katedral, masayang-masaya po. Tapos, during the walk, what I learned is how, the way how you could live less worldly, na konti lang naman ang kailangan mo para mabuhay ng matiwasay. So, it's open to Katoliko ka man or hindi, maraming naglalakad po nun na kahit hindi religious yung way,
I think marami po kayong mapupulot na kabutihan. Napakaganda po. Ang ganda po ng sinabi nyo, Doc Tin Legaspi, na Katoliko man o hindi, pwede po talagang subukan ang Camino de Santiago walk dyan sa Compostela. No po, may sakit man Yes, o wala, di ba po, iba ang experience niyan. Thank you very much. May pamilya-pamilya po doon kaming nakita na kahit Apa. maliliit na bata, dinadala nila. So, it's open to all. Na yan. Ako, maraming salamat, Doc Tin Legaspi. So after naman, gaya ni Sir James Cao, Portugal naman daw ang next niya. Saan naman po ang Yes. next travel ni Doc Tin Legaspi? Kasama ho ako dyan. Yung grupo Portugal. namin. Ayun naman pa. Nagka-bonding na rin kayo at nabuo na yung grupo ninyo, Yeah. no po. Nako, hanggang katapusan. Maraming salamat, Doc Tin Legaspi. God bless po. Thank you din po. Ayan po. And God bless to you too and Yeah. your program. Thank you. Si Father Eds po, mula po sa Diocese ng Gumaca, Quezon, ibabalik po natin, hingi tayo ng special blessing at prayer din. Yung kanyang mensahe po sa Camino de Santiago, Katoliko man o hindi, sabi nga ni Doc Tin, tsaka panalangin naman po, Father Eds, para po sa mga nasasalanta ng bagyo ngayon dito sa Pilipinas, lalo na po sa Quezon Province, Batangas, Laguna at sa iba pang parte, kahit dito sa Metro Manila. Father Eds, mensahe po mula po sa inyong experience na pagpanik sa 115 kilometer ng Camino de Santiago at special blessing, Father Eds, please. Sige po. Una po ay yung pong mga manonood natin, mga nakikinig na sana ay subukan nyo rin po. Kung able po kayo, try nyo po na danasin yung Camino Walk. Isang karanasan na hindi nyo malilimutan at hindi nyo akalain at hindi nyo mapaglalampasan. Para naman po sa ating mga nasalanta ng ating masamang panahon. So, ingat po kayo dyan at patuloy namin kayong sasama sa aming panalangin habang narito kami sa aming ginagawang pilgrimage. So, asahan nyo po ang ating panalangin para sa inyo. Magprotektahan po ang bawat isa, lalatigit yung mga kasalukuyan na nariyan, sinasalanta ng masamang panahon. Maraming salamat po, Father Eds Huvalia. Live po yan, papunta silang Lanciano. Doon po kung saan nagkaroon po talaga nangyari yung miracle ni Padre Pio. Kasama nila ang Journeys of Faith. Maraming salamat, Father Eds Huvalia, Doc Tin Legaspi at Mr. James Cao sa pagbabahagi po ng inyong kakaibang experience sa pagpanik dyan po sa Camino de Santiago. God bless po. Naku, nakaka-bless po talaga ang episode na yan. Pero sa pagbabalik natin, makakakwentuhan naman po natin yung mga nagta-travel sa kabundukan. Ano naman kaya ang kanilang trekking na ginawa? Nagro-rosaryo din ba kaya sila? Ano kaya ang dala nila? Sino kaya ang cheerleader niyan? Lahat sa pagbabalik ng Travel ni Awel!